pinag-uumapaw na pasasalamat at di matatawarang pagmamahal ang ibinuhos ng mga fanay kay Kim Chiu matapos maantig sa pagtanggol nito sa kanila laban sa pamboboljak ni Vice Ganda. Nag-ugat ito ng tawagin ni Meme na katsipan ang pagsita sa kanya ng mga supporters ni Kim kaugnay sa hindi nito pagbanggit sa pangalan ng aktres sa kanyang famous award speech. Ayan. Yes, at paliwanag naman ni Kimi, hindi na dapat ito pinalaki pa dahil initial reaction lang ito ng kanyang mga fanny at sa iwalay na komento, sanay na rin daw siyang di nababanggit. Samantala, humingi naman tawad si Vice sa harap mismo ni Chinita Princess at aminadong nakalimutan lang niya na pasalamatan din ang aktres. Oo. Ayan. Actually, medyo napikon yung mga fanay kasi hindi lang pala ito yung first time daw. Yes. Nakikita ko hindi lang daw ito yung first time na hindi nabanggit si Kim ni Ni Meme Vice? Vice. Parang sa isang segment, hindi rin siya nabanggit. Yes. So parang nag-aalboroto lang ang mga fanay ni Kim, 'di ba? Yes, kasi 'di ba nag-ano siya, Mm-mm. yung bawat yung sinasabi ng mga fanay ni Kim Chiu, may kasagutan. Oo. Si Kim Chiu. Ay, yung mga fanay. Tapos, meron pa ang ginawa kasi na kaya sumagot si Kim Chiu dahil nga parang nagpayo si Vice Ganda, Oo. di ba? Sa kanyang mga ponay, mga fanay, yung mga little ponies, na kumbaga, kung yung pagmamahal niyo sa akin, pagsusuporta niyo sa akin, na parang huwag kayong magiging parang mayabong o salbay sa iba. Na di ba yung pagsusuporta niyo, kaya pagtanggol niyo, na parang naninita kayo, parang gano'n. At doon na sumagot si Kim Chiu. Oo, Kaya nga na 'di ba ang sabi niya, hindi sa tinotolerate ko yung mga ito, hindi ko na ito dapat pang palakihin. Oo. Kaya lang para sa akin mga taga-suporta, yung mga nagmamahal sa akin, na parang ang ginagawa lang nila ay yung pag pinoprotektahan nila ako, yung very protective sila sa kanilang idolo. Sa kanang idolo at malaking bagay ang mga fans, di ba, sa mga artista. Sa mga At meron pa sinabi din si Vice kasi doon na sinasabi niya na parang yung mom niya din hindi nabanggit, o di ba? Parang gano'n. So parang hindi naman siya yata binash ng mga kamag-anak ng kanyang mom, na parang ang feeling nung iba sarcastic. Yep. Parang gano'n. Pero kasi pinanood ko mismo yung speech niyang yun ang medyo naintindihan ko sa part na yun yung mga fans na even yung mga guest co-host katulad ni Brent Manalo at saka ni Ralph De Leon nabanggit, 'di ba? Parang hindi nakalimutan. Pati yung isang grupo ba din ng mga kababaihan na parang nagpe-perform, Baby Dolls ba yun or what? Yun nabanggit. Pero siya, syempre bilang isang malaking pangalan, nakalimutan. Yep. Pero hindi rin naman natin minsan kasi, 'di ba, pagka nag-accept ka ng award, 'di ba, sa isang stage, minsan ka rin Nabablock. Kala mo nabanggit mo na, hindi Yes. pala. Pero siguro hindi naman sinasadya din. sa sobrang, di ba, minsan ang mga artista din, yung mga nananalo ng awards, sa sobrang excited, marami silang nakakalimutan. Na yun minsan pinupunan mga fan o kaya mga netizens, o kahit ang mga press. Tayo, di ba, pagka ang artista nanalo ng isang award, tapos sasabi, hindi nabanggit, halimbawa yung jowa niya, di ba, yung girlfriend o yung boyfriend, hindi binanggit, kinalimutan. Yung manager, kadalasan ang manager, hindi nababanggit, di ba, may nasasabi tuloy ang mga press na kagaya natin, di ba? Pero yun, baka nakalimutan lang talaga ni Vice. Kaya napansin ko, nung time na nagpapasalamat si Vice sa mga co-host niya sa kanilang show, parang may nagdidikta. Parang may nagdidikta rin ko. Si ganon, yung mga bagong sila Brent nga, nabanggit na. Although, ang minsan talaga may nakakalimutan. Pero, dito na po si Rodel. Pero, di ba, minsan talaga nakakalimutan. Pero at the same time, naiintindihan din naman natin yung mga fan supporters ni Kim Chiu dahil nga, ba't sa dami na makakalimutan na si Kim pa nakalimutan na parang sabi niya, pinapanood lang namin yung show nila dahil kay Kim at essential si Kim doon sa kanilang show. Pero eto na, habang nagaganap naman yung ganun na pagtatalo ng mga fanny, nagchat-chata naman itong si Kim at saka si Vice. Okay na sila, kinabukasan, nung kanilang show naman, kaagad naman nag-sorry si Vice, di ba? Yes. So okay na, di ba? At least na iparating na rin naman ni Kim at dahil dyan, sobrang tuwa at sobrang mas lalo siyang minahal ng kanyang mga fanny sa pagtatanggol niya. Yes, di ba? Yung parang sumagot si Kim kay Vice, na di ba? Kasi ang nangyari kasi, tuwing merong sagot si Vice, tinatag si Kim at Chinita Princess, din nababasa ni Kim, di ba? Kaya sabi, hindi ko na to dapat
dapat pala, hindi ko to na dapat pang palikan. Dapat, kumbaga, inintindi lang yung mga palay na hindi na dapat pinatulan. Correct. Sabi ni Vice. Pero yun nga, hindi naman yun naging dahilan para talagang magkagalit siya. Pero yun nga, that same day, nagka-okay siya. At si Vice naman, nag-sorry. Yun maganda, nag-sorry At si Vice. masaya Alam na. niya mali siya na nakalimot siya Okay kay na. Kim. Okay. Yun At maganda. masaya naman ang mga Kim Chiu. At syempre, ang latest po kahapon, di ba? Lumipad na nga ang magjowa tuloy, di ba? Magjowa naman. Sina Paula Avellino at saka si Kim Chiu papuntang Australia kung saan bahagi sila ng ng isang variety show. Di ba? So kasama sila doon. Syempre, magkasama na naman sila sa airport. Kaya ang dami-dami na namang videos na viral and trending dahil napaka-sweet ng dalawa, hindi mapaghiwalay. Kaya naman masayang-masaya ang ating mga Kim Paulandia, katulad nila Ate Carmen Dolalas, Marcelita ng UK, di ba, Ate Mare? Tess Ensyong, Yes. at saka si Ate Cecil Pili, Ate Norma Melicio, si Annalyn Hiccup, Annalyn Anapemuelo, si Tos Ancheta, Wenge Agustin, siyempre si Ate Lina Moreno, Yes. si Roel Eboda. Thank you, si Tapet Prince Caleb. Hello po sa inyong lahat. At Mami Amores Talbog, Yes. na babalik na sa Pilipinas, di ba? Yes, matagal pa. Next year pa naman. Ate Carmen Dolalas, get well soon. Ate Carmen, get well soon. Mataas na Marcelita naman ang kanyang BP. Marcelita ng UK at syempre kay Ate Lorna Anselmo.